Good afternoon, Ma'am Don. For today, I'm going to explain the conditioning by Pavlov's dog experiment. So, before conditioning, in this first part here, before conditioning, we have here a food and a dog na nagasalivate. Ang food, mo nang ginatawag na to na unconditioned stimulus. Ang si dog nga nagasalivate, mo ni ang unconditioned response. Mo ni ang response if makakita siya og food, nagasalivate siya. And here in the second picture, there's a bell, neutral stimulus. Wala ni siya gianong. Wala ni siya girang. And there is a dog, no response. Wala response si dog sa bell. Because bell can't make the dog salivate. It cannot. So, karon, kini si dog, gi-train siya na if ever there is a bell na magrang, ibig sabihin na to, it's time to eat na. There's a food. So, karon, during sa conditioning, sa experiment, girang ang bell karon nga na food. Ang response ni dog, nagasalivate siya kay kabalo siya na ay food if irang ang bell. So, during ana and after, nga karon ginabel na siya ang ginarang na ang bell, even there is no food, ang response ni dog is magsalivate siya. Why? Because naanad si dog na if there is a bell na magrang, there is a food. So, mo ni siya nga ginatawag na itong conditioning. Rag ginahintag na to sa itong isip na if there is this bell, I mean, there is a, tama. If there is the bell na magrang, na ay reward na food. Like, same lang yapon sa itong scenario nga, murag maanad ta nga, say for example, if there is a ice cream truck na magtingog, di ba, na magtingog na ice cream truck, maingon din natin sa itong isip, uy, ice cream karon. Ibig sabihin na, magsalivate ta because there is a ice cream. No, tanong. So, if, let's say, magtingog lang to, ang tingog sa truck, nga madunggan ito, nga nanata ice cream to. Even there is no ice cream, atong mo na isang ice cream, say manin ni dog. Yang mananaan is ang food if there is a bell na magrang. So, mo to siya. That's how conditioning works. Thank you.